Mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po, nagbigay na po ng problema ang China sa ating bansa mga tambay. Nagbigay na po ng problema. Alam naman po natin ang China ay napakalaking bansa at napakalakas ng kanila ekonomiya. Ngayon po, ito po ang malaking problema ng Pilipinas, mga tambay. Malaking kawalan po sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga nagta-travel po, ang mga turista na ma-incheck ay magkakaproblema po. Yan po ay pangunahin po. Dahil po ang embahada ng China ay naglabas po ng travel advisory po sa kanilang mamamayan dito po sa ating bansa sa Pilipinas, mga katambay. Pero may sagot din po dyan ang ating bansa. Unahin po muna natin ang inilabas po ng embahada ng China about po sa ating bansa. Malaking problema po ito. Ekonomiya po ito, mga katambay, mga kababayan. At isunod po natin ang sagot ng palasyo sa inilabas pong advisory ng China, mga katambay. Nagpalabas ng travel advisory ang China Embassy kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese sa pagbiyahe sa Pilipinas, gayon din ang naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies ang mga Chinese citizens, maging ang kanilang mga negosyo. Dagdag pa rito, ang anilay banta bunsod ng political rallies na idinadaos sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinapayuhan ng China Embassy ang lahat ng Chinese citizens sa Pilipinas na mag-ingat para sa kanilang seguridad at maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Pinaiiwas rin ito ang Chinese sa outings at pinalalayo sa mga political gatherings at matataong mga lugar. Mga tambay, isunod naman po natin ang sagot ng Malacanang, mga tambay. Sumagot naman po ang Malacanang. Sunod po natin. Sandali lang po, i-set up ko lang po. Inirerespeto ng Malacanang ang inilabas sa travel advisory ng China sa kanilang mamamayan. Nakasaad sa advisory ng Beijing ang pagkakaroon ng umano'y unstable public security ng bansa dahil sa sinasabing investigasyon at panggigipit sa mga Chinese ng Filipino authorities. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pinatutungkulan nito ay ang pagpapatupad ng pulisiya ng bansa laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At we can assure China na hindi po tayo nagta-target ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po of course kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa POGO na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. Mga tambay, nakita nyo po, mahinahon po ngayon ang Malacanang, mga tambay. Mabait po ngayon magsalita at hindi po sila, hindi po maangas ang Malacanang ngayon. Alam naman po natin ang bansang China ay napakalaki po at number 1 po ang ekonomiya ng kanilang bansa. At ang ating bansa ay kauna-unahan po umaasa sa ekonomiya po, ng China. Lahat po halos ng ating pangangailangan sa ating bansa ay nanggagaling po sa China, mga tambay. Nakita naman po natin, halos lahat po ng ginagamit natin produkto ay puro po made in China, mga kabayan. At yan na po, talaga pong minamalas po ang ating bansa. Minamalas po, mga tambay. Pagpasok po ng binagoongang Pilipinas, nagkasunod-sunod na po ang kamalasan ng ating bansa. Magmula po nung inumpisahan po nila ang kapangyarihan ay ayaw nang mawala sa kanila. Puro pamumulitika at ang ginawa lang po sa ating bansa ay puro issue ng korupsyon. Puro korupsyon, pamumulitika at ito po,
pati po ang Pogo na sinasabi ng Malacanang, ay pinulitika rin po nila ang Pogo. Noong panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, hindi po issue ang Pogo. Dahil unang-una po, noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay nagbabayad po ng mga tamang buwis. Buwis ang Pogo. At ito po ay hindi po ito na-i-open. Hindi po to open sa publiko nung panahon po ni dating Pangulong Duterte dahil nagkaroon nga po ng pandemya. Di ba? Ilang taon din po ito hindi naging open. Naging pribado lang po ito, puro online. Online gaming. Di ba? Online gaming lang po ito dahil ilang taon po tayo nagkaroon ng pandemya. 2 taon mahigit. Di ba? Lockdown. Malaking tulong po ang mga taxes po noon. Nagka-problema lang po yan nung pumasok na po ang binagoongang Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Nahawakan na po nila Nahawakan na po ng mga politiko. Mga politiko yata, mga congressman yata, mga senador yata ang humawak na. Kasama po ang commander-in-chief yata. Dahil napagkikita pa rin, napakarami pong kumalat na litrato na ang first family ay kasama po ng mga big time owners po ng Pogo. Yan po ay pinalabas ni Atty. Topacio, mga kabayan. Yan po ay nagka-problema po sa kanila. Sila po ang nagbigay ng problema dyan sa Pogo. Hinawakan po nila yan. Hinawakan po nila. Di po ba? Komento ng inyong lingkod. Pinulitika lang po nila. Isinama po nila sa demolition job sa mga Duterte ang issue ng Pogo. Pero ang taong bayan po hindi naman po tangat bobo ang taong bayan. Para hindi po malaman ng mga Pilipino ang pinagagawa po nila para ikabit sa mga Duterte ang Pogo. Na sila naman ang napagkikita ng mga Pilipino na kumakalat na sila yung magkakasama. Pati ang mga may-ari ng Pogo. Di po ba, mga kababayan? Kaya dito po, malilintikan po ang bansang Pilipinas, mga tambay. Pagka pinagpatuloy at magpatuloy po ang ginagawa po ng China, lalo po ngayon, alam naman po natin ang China. Ang China po, napakaraming tao dyan. Bilyon po ang tao ng China. Hindi po daang milyon, bilyon. Gaano po kalaki ang apekto po niya sa ating ekonomiya. Diba? Yung mga magtuturista lang sa atin, mga tourist, hindi lang naman po ang China, kasama rin ang Hong Kong. Paano ko pong bigyan tayo ng sanction yan? Pati ang ating mga OFW ay pauwiin. Sige nga, sa ginagawa ng ating gobyerno. Hindi po ba malaking problema yan sa ating mga kababayan, lalo sa ating ekonomiya? Napakahirap na ng ating bansa. Baon na tayo sa utang. No, record na nga Kauna-unahan, nakuha natin ang record na pinakamataas na pagkakautang na walang programa, walang malalaking proyekto. Di po ba? Tapos nahandyan pa, nakaamba pa ang gyera. Gyera na hindi natin gyera, pero pinaghahanda pa tayo ng pamahalaan. Pinaghahanda ang ating mga kasundaluhan. At nahandyan po ang lagana pong tagutom. Napakarami po nating kababayang Pilipino na hindi na halos kumakain ng 3 beses isang araw. Pero ito na naman, panibagong dagok na naman po ito sa ating bansa. Wala na nga mga investor na pumapasok sa ating bansa. Naglalayasan na yata ang ating mga investor at walang pumapasok na mga investor na mamumuhunan na mga banyaga. Tapos ito pa, susundan pa na isang pinakamalaking bansa, pinaka-powerful sa ekonomiya. Napakaraming negosyanteng Chino sa ating bansa. Paano kung maglayasan yan? Sige nga. Ano ang gagawin ng pamahalaan? Ano ang gagawin ng mga politiko? Pinagkukunan po ng malaking taxes yan. Di ba? Yung pumapasok mga turista na nanggagaling sa malaking bansa na China. Sige nga. Kung yan hindi na pumunta sa bansa natin, wala na kikitain ng ating bansa. Mababang karote. At pati po ang ating mga kapitalistang mga Chino. Pagka yan ay lumala ang sitwasyon, dahil nakikita naman po natin ang ating Pangulo, ay talagang hindi mo malaman kung
ang China ay talagang itinuturing niya ng kaaway, lalong-lalo po pagka usapin po ng South China Sea at West Philippine Sea, ay iba po magsalita diyan ng pangulo, mga kababayan. Wala po siyang diplomasya at wala po yata siyang planong makipag-usap sa China, lalong-lalo po sa iringan na sinasabing West Philippine Sea at South China Sea. Di po ba? Matindi po ang diskarte ng pangulo diyan. Talagang hindi po yata siya maipag-usap diyan. Dahil ang plano po yata ng pangulo diyan mukhang barasuhan na yata. At daanin na yata sa digmaan ang usapin. Dahil napakatapang po ng ating pangulo, mga kababayan. Ilalagay po ang ating bansa sa kapahamakan. Ang mga Pilipino ay gagawin po yatang abo. Gagawin tayong abo. Dudurugin ang ating bansa. Sa nakikita po natin, mga tambay, itong ginagawa po ng China, mga kabayan, talagang mukhang babaldahin po yata ang ating ekonomiya. Mukhang pahihirapan po yata ng China ang ating ekonomiya. Hindi kaya? Dahil kung iuumpisahan na po nila ito, inuumpisahan na po nila at pinag-iingat na po halos lahat, pati ang mga negosyante nilang mga kababayang Chino, pinag-iingat nila dahil masyadong napupolitika sa ating bansa. Nawa one-sided dahil nga sa sobrang pamumulitika, dahil ikinakabit nilang pilit, di po ba? Hindi nyo po ba napansin? Talagang napolitika po ang mga Filipino-Chinese. Ang mga Filipino-Chinese din nadadamay dyan. Tapos ang mga Chinese national, lalong-lalo na mga Chinese national na namumuhunan sa ating bansa, talagang nawa one-sided po ng gobyerno dahil ikinakabit po nila ang China sa pangalang Duterte dahil sa politika. Hindi po ba? Pag sinabing China, ang mga nagpapabagsak sa mga Duterte, lalong-lalo na ang grupo ng CPP, NP, NDF at ng mga makabayang black. Di ba? Nakakabit po dyan ang China lagi. Kaya masyado po nilang sinisingle out at talagang isinasama na po nila sa pamumulitika ang mga Chino na lalo-lalo na yung nasa ating bansa. Di ba? Hindi mo napansin sa mga nagpapabagsak sa mga Duterte, laging nahandyan ang Chino, puro China. Pero ang bansa naman natin nakakakapit tuko sa China, lalo sa ekonomiya. Di ba? Kapit tuko tayo wala naman pong malalaking na ibibigay na ekonomiya sa atin ng Amerika. Di po ba? Halos lahat ng produkto natin ay galing sa China. Hindi naman po galing sa Amerika dahil sa Amerika po ay mahal ang mga produkto. Lalong hindi kayang bilhin ng mga Pilipino pagka ang produkto natin kukunin mo lahat sa Western, sa Europa. Napakamahal po ng produkto nila. Hindi natin kayang bilhin, lalong-lalo ang ating kakarampot na kita. Di po ba? Kaya nga puro halos ang produkto natin ay made in China. Dahil nakakaya pang bilhin ni Juan de la Cruz sa kakarampot na kinikita natin. Di po ba? Tapos, ganito po ang ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas. Di ba? Talagang ayaw makipag-usap sa China kung ano ang dapat pag-usapan para maresolba. Ang ginawa po, imbis na makipag-usap, ay magmalaki, magyabang, nakakayanin na makipagdigmaan ng Pilipinas sa China. Sa tutuusin naman hindi kaya. Kahit pagbalik rin mo ang sitwasyon. Kahit hindi Pangulo ang binagoong ang Pilipinas, kahit hindi siya Pangulo, kahit iba Pangulo, hindi kakayanin. Kaya dito po mga kababayan, sa ginawa po ng China, na nagbigay na po sila ng warning sa kanilang mga kababayan, meron na po silang travel advisory kontra sa ating bansa. Mga kababayan, mabigat po ito, mga tambay. Pagka po ito tumagal ng tumagal, talagang malaking kawalan po sa atin ito. At lalong-lalo po pagka ginipit pa ang ating ekonomiya. Pagka iginipit pa ang ating mga pangangailangan.
Dahil napakalaking porsyento po na pangangailangan natin sa ating bansa ay nanggagaling ng China o ng China. Paano na? Paano magpa-function? Ano ang pangunahing produkto na wala naman po tayong ganun sapat na kakayanin po na mai-provide ng ating gobyerno na more than 100 million iaasa mo lang sa ating bansa. Hindi kakayanin. Kahit nga ang mga bansa ay umaasa rin po sa produkto ng China. Di po ba? Buong mundo, umaasa po sila riyan. Kauna-unahan na nga tayo. Napakalaki ng porsyento na inaangkat natin dyan. Di ba? Paano kung tayo, ipolitika rin nila? Sige nga. Kakayanin ba ni Pangulong Marcos ang problema? Masusolusyonan niya ba ang problema? Pagka tayo ay ginipit na ng China, lalo sa mga produkto, sige nga. Kung yung ang kahirapan, hindi mo masolusyonan ng 3 taon, yung ang pinangako mo lang presyo ng bigas, hindi mo masolusyonan, ito pa, pagka dumating itong problema na ito, at ito'y seryosohin tuluyan ng China, masusolusyonan mo ito, baon na baon ka sa utang. Napakarami mong utang. Wala kang mga proyekto, tapos sasabayan mo pa ng ganito. Ekonomiya ang malilintikan dito. Bangkarote na nga ang bansa mo. Mahina na nga ekonomiya mo. Makikipaglabang ka pa sa China. Ang bihira, unbelievable. Wala ka pang napapatunayan sa mga Pilipinong nagawa mo maganda. Di po ba? Meron na po ba napatunayang nagawang maganda ng 3 taon o magta-3 taon ng Pangulong Marcos? Maliban po sa nakita natin pamumulitika at napakaraming issue ng korupsyon. Di po ba? Meron po ba? Napaganda po ba niya ekonomiya natin? Napababa man lang ba kahit ang bigas? Kung yung itlog na nga lang, hindi mo mapababa ang presyo ng itlog Di ba? Tapos sasabihin mo, dahil ang kakatwiran ng gobyerno, dahil daw po sa Pogo, yun daw ang nakikita ng China, Pogo. Kalukuhan yun. Kalukuhan yung ikabit mo ang Pogo sa issue. Di ba? Talagang noon pa lang, pagpasok, gusto nyo na makipag-away. Kahit nga ang Pangulong Biden ng USA, talagang gigil na, di ba? Gigil na isabak ang ating bansa sa giyera. Gigil na, no? Ang Pangulo ay si President Biden pa ng Amerika. Kaya lang napipigilan. Dahil nga po, ang mga Pilipino ay hindi pumapayag, lalo nung panahon po na si dating Pangulong Duterte ay nagbibigay po ng pahayag dyan. At ang Vice President ay hindi rin po sumasang-ayon sa giyera. Kawawang bansa. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Paano kung sundan pa yan? Yung mga advisory na yan. Dahil nga po hindi na safe. Sa tingin po ng China ay hindi po safe ang kanilang mamamayan sa ating bansa. Paano kung sundan yan? Dahil nauna po naglabas na ng advisory ang bansang Australia. Di po ba? Nauna na po sila na nagbabala na rin po sa kanilang mamamayan na iwasan o mag-iingat sa bansang Pilipinas dahil hindi na safe. Sinundan pa ngayon ng China o ng China. Paano kung masundan ito? At ito'y lumaganap sa buong mundo na ganito na ang sitwasyon ng Pilipinas. Saan tayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? Sa bagay, sila, hindi naman po apektado yung mga yan. Lalong-lalo ang Pangulong Marcos, hindi po apektado yan. Hindi na po maghihirap yan at hindi po magugutom yan. Kahit saan dalin mong bansa ang pamilya niyan, ay hindi magugutom yan. Yung mga yan, ang pamilya Marcos, Araneta, Romualdez, at ang mga oligarko sa ating bansa, never na po maghirap yan at magutom. Dahil sagana po yan. Kahit itira mo yan sa ibang bansa, ay mayayaman pa rin yan mga tao na yan. Pero tayong mahihirap, tayong mga middle class, saan tayo pupulutin? Iisa lang ang tahanan natin. Iisa lang ang bansa natin. Tapos ganito pa ang ginagawa ng leader natin. Imbis na pabanguhin mo ang bansa sa mga bansa na po pwedeng tumulong sa iyo.
pwedeng magbigay sa iyo ng ekonomiya, magbigay sa iyo ng trabaho, kinakalaban mo pa. Gaano karami ang maapektuhan yan? Di po ba? Yung sinasabi ko nga mga tambay, advisory pa lang yan. Pinag-iingat. Paano kung bigyan tayo ng malaking problema man ng China na pauwiin lahat ng mga Pilipino sa bansa nila, kasama ang Hong Kong? Gaano karaming OFW nasa Hong Kong? Gaano karaming OFW rin na nasa China at nasa sakupan ng China? Sige nga. Kaya bang buhayin niya ng Pangulong Marcos? Kaya niya bang tustusan ang kahirapan ng mga pamilya pagka nangyari yan? Huwag naman sana. Huwag naman sana. Napakatataas na ng bilihin natin, bayarin. Tapos ganito lang ang solusyon ng gobyerno. Manggipit. Kaya nga yung sinasabi nga po ng mga Pilipino, yung hindi mo pinag-iisipan ang ginagawa mo sa bansa, yung impact, yun ang mabigat, yung balik sa'yo. Puro ka lang salita, nakala kiangas-angas mo, kiyabang-yabang mo, kiangas-angas mo sa bansang China. Pagka naman nagbigay sa'yo ng katulad nito, advisory pa lang, pinag-iingat ang mga kababayan nila, nababahag na ang buntot natin. Bigla pong bumababa ang tono natin. Nangangatwiran pa tayo na hindi naman para sa kanila yon. Dumidepensa agad ng Pilipinas. Kasi mababang karote po tayo. At isa pa, napakarami rin po nating utang sa China. Di po ba? Hihina ang ekonomiya natin. Tapos, baon pa tayo sa utang sa China. Ano ibabayad natin? Kung mihina ang ekonomiya natin, baon tayo sa utang. Sige nga. Ganyan po katapang at ganyan po mag-isip ng mga desisyon. Ganyan po kagaling nang pumasok po ang bagong binagoong Pilipinas, mga kabayan. Kaya, lalo po tayong maghihirap. Lalo po tayong mahihirapan. Lalo po tayong mahihirap. Lalo po tayong nasa middle class, mahihirap. Tayo po ang maapektuhan nito, mga kabayan. Pagka lumala po ng lumala, ang mga ganito po pangyayari sa ating bansa, na pati po ang mga bansa ay pinaiiwas na po sa ating bansa at napakalaking tulong po yan sa ating ekonomiya, mga kabayan. At pagka lalo pang nagalit at ginalit mo pa ang China, mas marami pa po silang pwedeng gawin sa atin. Wala tayong pwedeng gawin sa kanila na makakaapekto sa kanila. Wala. Dahil kung tutuusin po, gurami lang tayo sa kanila. Napakaliit lang po natin para sa kanila. Lalo po sa kanila ekonomiya. Hindi po tayo kawalan sa China, ang ating bansa. Dahil napakayaman na po nila sa ekonomiya. Dahil pati po Estados Unidos, pati bansang Europa, ay umaasa rin po sa mga produkto ng Chino. At napakaraming bansa, buong mundo po ay nasasakop na po ng ekonomiya, produkto ng China. Di po ba? Kaya hindi po tayo kawalan. Kaya nga tama yung ginawang pulisiya ni dating Pangulong Duterte. Huwag kang magkaroon ng favoritism. Huwag kang maipag-away sa mga bansa. Hindi natin kailangan maipag-away at magkaroon ng favoritism. Kailangan natin kaibigan lahat para ang ating bansa ay tuloy-tuloy ang ekonomiya. Katulad po nito. Hindi po naging problema kay dating Pangulong Duterte ang magkaroon po ang Pilipinas na ban o tuluyang iban sa susunod. Baka ito susunod, iban na Iban na ng China o magdeklara na ng ban ng China na wag nang papuntahin totally ang kanilang mga Chinese mga Chinese people, mga Chino sa ating bansa, di po ba? Pwede po nilang gawin 'yan. Na talagang totally ban ang pagpasok ng kanilang mga Chinese national, di po ba? Dahil nga po dati na po nagawa na po nila dati 'yan, di ba? Pinagbawalan po nila nung panahon po ni dating Pangulong Pinoy po yata, pinagbawalan nilang pumunta ang kanilang mga
mga kababayan Chino sa ating bansa. Di ba? Napakalaking apekto po sa ating ekonomiya yon. Dahil kailangan ang isa po nating pinagkukunan ng ekonomiya ay ang turismo. Ang turismo po ang isa sa pinagkukunan natin na ekonomiya. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, tayo po ang kawawa rito. Tayo po. Hindi naman po kawawa ang mga taong gobyerno. Lalong-lalo po sa panahon natin ngayon. Dahil napakarami pong issue ng korupsyon. Issue ng ginto. Mga tambay. Hindi po nila problema ito. Ang may problema po tayo. Tayo po. Pagka po kasi humina ang ating ekonomiya, lalo po tayo mangungutang na mangungutang dahil hindi na po sasapat. Hindi na po sasapat ang ating mga pangangailangan gastusin. Number 1 po yan eh. Pagka napakalaki po ng ibinagsak ng ating ekonomiya, lalo ang ating turismo na pinagkukunan natin ng malaking ekonomiya, pagka humina po ng humina yan, dahil dalawa na po ang nagbibigay po ng advisory at pinag-iingat po ang kanilang mamamayan. Nauna na po ang Australia, ngayon po ang China, malalaking bansa po yan. Napakalaking bansa po niyan, dalawang yan. Malaking epekto po sa ating ekonomiya yan. Kaya malaking problema po ni Juan de la Cruz yan. Baon na tayo sa utang, pagka humina pa ang ating ekonomiya at ang gastusin po ng ating bansa ay palaki ng palaki. Kaya po tayo po ay lalo pong malulubog sa utang nito. Dahil lahat po ng kakulangan ng ekonomiya ay iuutang po natin yan. Mangungutang po tayo na mangungutang. Ganyan po ang mangyayari hanggang sa hindi na po tayo makabayad at baon na po sa utang. Huwag naman po sana nating abutin yan. At ang isa pang pinakamasakit, uulitin ko, pagka binigyan pa tayo ng malaking problema ng China, pauwiin pa ang mga Pilipino na mga OFW natin, lalo tayong mababangkarote, mga kababayan. Napakarami po. Sa Hong Kong pa lang, China, isang damukal na po mga kababayan natin na pinagkukunan po natin na ekonomiya. Ekonomiya rin po natin ang mga tao natin na nagtatrabaho po sa labas ng bansa. Di po ba? Ay nako, napakabigat po. Puro problema po ang binibigay po. Hindi po solusyon ng problema ang bansa ang ibinibigay po ng pamahalaan yata. Ang ibinibigay po ay puro problema. Hindi po solusyon ng problema ang binibigay sa atin ng binagoong Pilipinas. Puro problema. May problema na hindi na solusyonan ng 3 taon. Dinadagdagan pa ng dinadagdagan ng mga problema ng bansa. Problema na nga ng bansa na ipamigay mo ang dating Pangulo Duterte na parang hayop na pinamigay mo. Binastos mo na nga ating soberenya. Binastos mo na nga ating judicial. Hindi na nga nakakuha ng tamang proseso ng due process ang dating Pangulo Duterte. Tapos eto na naman ngayon, panibago na naman problema. Meron pa nakaambang gyera na wag naman sana matuloy. Tapos ngayon, eto na naman. May problema na tayo na masasama tayo sa gyera. Tapos, eto pa. Ipinag-iingat na at nag-warning na ang China sa ating bansa. Siyempre, pag nagbigay ka ng advisory na pinag-iingat mo ang iyong mamamayan, ano ibig sabihin nun? Iwasan mo ng puntahan yung bansa na yan dahil pinag-iingat ka na nga. Di po ba? Yun ang logic nun eh. Pag nagbigay ka ng ganong advisory, pinag-iingat ka, ibig sabihin nun, iwasan mo na yung bansa na yan dahil hindi na kayo safe dyan. Dahil masyadong mamuliti ka yung bansa na yan. Namumuliti ka. Lalo pagka nakita na ikaw ay in-check. Ganyan po ang tingin po ngayon ng Chinese government. Pagka ikaw ay Chinese national, ay magkakaproblema ka sa Pilipinas. Dahil nga po, pinopolitika po nila. Yan po ang tingin ngayon ng bansang China sa ating bansa. Masyado po sa politika ngayon. Dahil nga po, nakakabit po sa pangalan Duterte. Ganyan po sila ngayon eh. Kinakabit nilang pilit ang Duterte sa China. Pero, ang kawawa, Pilipino. Pilipino ang nagdurusa, mga kabayan. Hindi po natin naranasan yan nung ang Pangulo ay ang dating Pangulong Duterte. Never nating naranasan ang ganitong problema, mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang ating ekonomiya at wala po tayong problema sa mga bansa. Kaibigan po natin lahat. Pero ngayon, ibang klase na po ngayon mga tambay. Ganun po pala
ang nagagawa ng may issue ng droga o may issue ng polboron. Yan po ang issue eh. Yung pagka may issue ka raw po ng polboron at gumagamit ka raw po ng polboron, yan po ang dadanasin ng ating bansa. Dadalhin po ang ating bansa. Una-una, magiging abo. Pangalawa, baon sa utang. Pangatlo, grabing kahirapan. Yan po ang matindi, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, magsha-shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa inyong lingkod at mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Gina Ray. Gina Ray, solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston, 123 ng Hong Kong. Jake Yahoo, 4531. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon. June De Jesus. Lee Chen. Ana Santos. Bon Rosales. Benjamin Garduque. Pepito Cabiso. Donaldson Paras ng Canada. LKD 459 ng Belgium. Hermogenes Maramag. Manuel Ramos. Neshrin, 85, Kingdom of Saudi Arabia. Richard Macelones. Dennis Velasco. Ani PH Vlog Official. Richard Macelon ng Davao City. Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom. Pedro Roque ng Ontario, Canada. Feliciana Vergara ng Los Angeles, California. Annalisa Besorio ng Saudi Arabia. Mel Caserna ng Israel. Veneracion Seblos. Sandy Donan ng Osaka, Japan. Just Got Lucky ng Houston, Texas. Ruth ng Perdosa, Kuwait. Zenaida Garcia ng Italy. Cheyenne Nico ng Saitama, Japan. Dorina Villa ng Brussels, Belgium. Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii. Danilo Onyate. Maraming salamat po. Shoutout po. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa buong kasulok-sulukan ng ating bansa. Mga kababayan, shoutout po. Ingatan nawa. At ganun din po. Shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na meron po mga Pilipino OFW. Mabuhay po ang ating mga bayani. Shoutout po. Ingatan nawa. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Thank you po. At ganoon din po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, wag po natin kalimutan na isama sa ating mga dasal, dalangin, na maingatan po, mailayo po sa kapahamakan. At syempre po, mabigyan pa po ng kalakasan at buhay ang ating dating Pangulong Duterte at makabalik pa po ng mapayapa sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.